Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Jeremias, Kapitulo 1, talatang 5. Ito ang sinasabi: Pinili na nga na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na magsihanda sa kanilang pagpasok, sa kanilang mga trabaho. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga drivers. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Mga grab drivers. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, na makita nila, Panginoon, na nagsiservisyo sila sa kanilang kapwa. Lord, gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga matatanda na, mga senior citizen, na sila po ay iyong ingatan. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw. Gayon din po ang mga kabata, Panginoon, mga bundis, patuloy mo po silang ingatan. At bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo ng diretso, Panginoon. Panginoon Jesus, patuloy ko rin itinitaas sa inyo ang aming mga kapatid na magsiselebrate sa kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at ingatan maging ang mga kapatid naming nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ingatan mo sila at magpalain, Panginoon. Naway marami pang taon na kanilang maranasan sa kanilang mga buhay na may pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Panginoon Jesus, patuloy kong itinira sa inyo ang mga kapatid namin na sa ibang bansa. Patuloy mo po ingatan ang kapatid namin ito. Yung mga nagmamigrate, Panginoon, sila po ay patuloy mo silang ingatan, gabayan, at naway sila, Panginoon, ay maging makita sa iba na ang pagka-Diyos mo, Panginoon, ay nasa kanila. At kanilang maranasan, Panginoon, ang buhay na kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Gayun din po ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itinala ng aklat ni Jeremias ang mga huling propesiya sa Huda na binabalaan sila sa nalalapit na pagkawasak ng bansa kung hindi sila magsisisi. Tinawag ni Jeremias ang bansa na magsisi
sa kanilang mga kasalanan. Gayon din naman, kinilala ni Jeremias na hindi na mapipigilan ang pagkawasak ng Huda dahil sa hindi nito pagsisisi at patuloy na gumagawa ng mga imoralidad at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayon sa Jeremias 17, talatang 9, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Ito pa ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ito. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Na ika-10 araw ng 5 buwan, 19 na taon ng paghahari na ni Nabucodonosor sa Babylonia, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang bahay ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at lahat ng bahay roon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang aklat ni Jeremias ay mensahe ng paghatol sa Huda dahil sa laganap na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Uzias, ang huling mabuting hari ng Huda, halos iniwan ng lubusan ng mga tao ang Diyos at ang kanyang mga salita. Inihambing ni Uzias ang Huda isang patutot. Ipinangako ng Diyos na kanyang parurusahang buong higpit ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at nagbabala si Jeremias na nalalapit na ang paghatol ng Diyos. Iniligtas ng Diyos ang Huda sa hindi mabilang na pagkakataon, ngunit malapit nang magwakas ang kanyang awa para sa kanila. Itinala ni Jeremias ang pagsakop ni Haring Nabucodonosor at pagpapailalim nito sa kanya sa Huda dahil sa patuloy na paglaban sa Diyos. Binabalik ng Diyos si Nabucodonosor at ang kanyang hukbo upang pabagsakin at sakupin ang Huda at Jerusalem. Sa kabila ng mahigpit ng pagpaparusa, ipinangako ng Diyos ang pagpapanumbalik sa Huda sa lupain na ipinagkaloob niya sa kanila. Inihayag ni Jeremias 23:5-6 ang hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas, si Jesucristo. Inilarawan ng propeta si Jesus na gaya ng sanga sa bahay ni David, ang hari na maghahari ng may karunungan at katuwiran. Si Kristo ang kikilalanin ng Israel sa wakas bilang kanyang tunay na Mesiyas na nagkakaloob ng kaligtasan sa kanyang mga hinirang. May mensahe si Propeta Jeremias na napakahirap na ipahayag. Iniibig ni Jeremias ang Huda, ngunit higit niyang iniibig ang Diyos. Kahit gaano man nasasaktan si Jeremias sa pagpapahayag ng hatol sa kanyang bayan,
Sumunod siya sa nais ng Diyos na kanyang gawin at ipahayag. Umasa si Jeremias sa Diyos at nanalangin sa kanyang awa para sa Huda. Ngunit nagtiwala din siya na ang Diyos ay mabuti, makatarungan at banal. Dapat tayong sumunod, mga kapatid, sa Diyos kahit na mahirap, at kilalanin na ang kanyang kalooban ay higit na mahalaga kaysa ating mga naisin at para iyon sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ayon sa Roma 8:28. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan sa libro ni Jeremias. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa lahat ng nakikinig at sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Amen.